guys, paliliparin natin ngayon si JJRC X40 Pro. Titingnan natin kung anong kakayanan nito. Subukan natin yung kanyang camera, tingnan natin kung anong quality and yung kanyang ibang features. Okay, turo ko muna sa inyo kung paano siya paliparin. Power on natin, ito sa ilalim yung kanyang power switch, long press, iilaw and then tutunog. Yon. Baba natin muna yan and power on natin yung controller. Make sure na nakakabit na yung ating data cable sa cellphone. Ayan, para diretso na siya na mag-connect dun sa app. Wait lang natin sila mag-pair. Yun, tumunog na. Yan, ang kanyang app is H1 Pro. Start. Okay, meron na tayong footage. Okay guys, ito yung kanyang footage. Yan, tingnan nyo yung quality. And ilalagay ko ang resolution nito. Yan, harap tayo sa araw. Yan. Ilalagay ko dyan yung resolution. Alright. Then bago natin siya paliparin, mag-compass calibration muna tayo. Pindutin natin ito. Yun, press lang natin itong button. Ikutin natin siya hanggang mag-beep. Yan, vertical naman. Alright. Then after nun, i-gyro calibrate naman natin dito sa kabila. Isang press lang din. Yun, magbi-blink yung ilaw niyan. And after tumigil, gyro calibrated na. Okay, yan, nagbi-beep din sa controller. Medyo maliwanag guys. Okay. Pero yung kanyang screen ay kitang-kita naman sa liwanag. Ayan, oh, malinaw siya. Yan, kita nyo. Okay. Take off natin para mag-take off. Ito, both sticks out, down. Then iikot yung propeller. Or, pwede natin pindutin yung lock and unlock. Yun. Then, pull na lang natin yung joystick pataas para lumipad. Take off. Ayan, check muna natin yung kanyang hover. Okay, yan, nakakaranas siya ng turbulence. Mahangin kasi guys. Buga-buga yung hangin. Papunta dyan sa harap niya. Okay, test muna natin yung kanyang speed. Ang speed nito ay nakalagay N. Siguro, I suppose, normal mode. Then, merong C, camera mode. At yung S ay sports mode. So, sa normal mode muna tayo. Okay, baba lang tayo dyan sa ground. Or taas natin konti. Ayan. Ito, normal mode.
Speed niya is 2.6, 2.8. Okay, camera mode, full throttle, 4.85, 5.5, 5.6. Okay, 5.6. .6 meters per second guys yung speed ng camera mode. And ito yung S, sports mode, full throttle, 6.6 meters per second. Okay, yun ang pinakamabilis, 6.6. Take tayo ng photos. Okay, check natin yung maximum height. Ba natin konti yung gimbal. Medyo kumakalog guys. Mukhang malakas yung hangin sa taas. Pero nasa 400 plus or nasa 500 meters, pero not sure kung accurate yon. Okay, ayan, paliparin muna natin siya. Medyo kumakalog-kalog siya guys. Mahangin sa taas. Kaya hindi tayo makakapagpalayo nito. Okay, subukan natin yung ayan. Medyo bumubuga ang hangin. Subukan natin yung wait lang, di ko makita. Okay, subukan natin ni orbit ng mababa. Okay, pwede tayo mamili ng kaliwa or kanan. And send data. Okay, tumaas siya ng bagya. And nag-forward. Tumalikod. And ayan na, umikot na siya.
So maliit lang yung orbit guys, mapapalaki natin yan gamit ang right joystick. Push lang natin pataas. And makita natin yan, umaatras. Ayan, lumalawak na yung orbit niya. Okay, siguro yung laki ng radius mga 20-25 meters. Or lumalaki pa yan, mga 30, sabihin natin mga 40 to 50 meters. Yan, slowly siya nag-orbit. Okay, stop na tayo dyan. Subukan naman natin yung GPS follow. Okay, so naghang. Siguro dahil mainit, nag-overheat yung phone natin guys. Naghahang. Okay, try natin yung GPS follow. Ito yon, yan, yung may controller. Okay, baba ko na yung camera gimbal and ito, maglalakad ako. Okay, tumatagilid siya and may ibon. Ayan, baka dagitin. So, sumusunod siya patagilid and pakabila. Okay, wala ako sa frame. Pwede natin i-adjust yung left joystick para matapat ako sa frame. Yan, sumusunod din siya. And punta naman sa kanya. Okay, umaatras. And forward. Okay, sumusunod din. So gumagana guys yung kanyang GPS follow. Exit na tayo dyan. Meron pa tong ano so ayaw niya, naghahang siya dun sa body follow or image follow. Okay, battery percentage ay 50% na simula nung nagpalipad tayo kanina. Ang rated capacity ng battery is mga 20 minutes. So makikita nyo guys, malikot siya kasi mahangin ngayong araw na to. Ayan, tingnan nyo, gumagalaw-galaw siya. Kinakaya naman niya yung bugso ng hangin. Siguro yung wind resistance nito mga level 3 or something, ganun. Ayun, kung makita nyo yung puno ng saging doon, no? Ganun kalakas yung buga ng hangin. Or doon sa tuktok ng kawayan, ayun, no? Hinahangin-hangin. Subukan niya natin yung RTH. Pindutin ko yung kanyang auto RTH. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ayun, tumaas. Tumaas siya guys. Ayan o. Ayan, mga ano ba nakalagay? 20 meters. Tumalikod and umatras. At tumapat na doon sa kanyang take off point. Tingnan natin kung saan siya bababa.
Okay, medyo off guys. Doon tayo nag-take off. And ito siya oh. Saluhin ko na. So mga 3 meters yung layo dito sa ating take-off point. Alright, eto na si JJRC X40 Pro. So bago natin siya i-unbox, check muna natin yung kanyang box. Nakalagay 14 plus, 5.8 GHz 4-channel RC series. Horizon drone with GPS, 3-axis gimbal, real-time large screen transmission. Okay, ito yung kanyang RC. Meron na ring screen. Alright, buksan na natin. Ito yung kanyang bag. Pwedeng shoulder bag and pwede ring hand carry bag. Inspect muna natin yung kanyang bag. Maganda yung kanyang texture. Okay, magandang klase yung kanyang bag. Meron siyang pocket dito. Meron sa side. Ayan, kabilaan. Okay, buksan na natin. Unzip. Tingnan natin yung laman. Okay, tingnan muna natin yung accessories. Ito, may nakalagay na parts. Meron siyang Type-C, meron siyang micro USB, and meron ding lightning cable. May kasama siyang dalawang charging cable para sa batteries. Type-C na siya. Meron ding free na micro SD card reader and free din na SD card. Ayan. 8 GB. Gagamitin natin yan dun sa controller. At syempre, hindi mawawala yung 8 pirasong extra propellers. Yan, kapag na-crash natin yung ating drone at nasira yung propellers, ayan, meron siyang extra. Huwag kakalimutan ng screwdriver and extra screws and yung joystick knob. Yan, detachable. Sunod natin yung user manual. Ito, Chinese language yung nasa unahan. And then, next, sumunod yung English language. Ayan, meron din siyang QR code na video demonstration ng drone kung paano gamitin. Pagka nahihirapan tayong intindihin yung manual, panoorin natin dyan sa video. Okay, basahin natin itong mabuti para sa mga beginners, para ma-familiarize tayo sa controls, kung paano paliparin yung drone. Alright, sa controller naman, ito yung controller. And meron na siyang screen, guys. Nagiging popular na talaga itong may screen. Hindi na natin kailangan magkabit ng cellphone para ma-view natin yung camera. Okay, check naman natin yung mga buttons nitong controller. Ito yung kanyang on-off slide switch. Pang-unlock ng propellers. GPS on and off. Ito yung obstacle avoidance switch.
Then, ito yung gyro calibration switch. Sa kabila, return to home switch o return to home button. Dito naman ay yung compass calibration. And dito sa baba, ito yung camera icon para makapag-take tayo ng pictures. Then yung video icon naman para makapag-take tayo ng videos. Ito, back button. Ito naman yung up and down button para ma-navigate natin yung menu or yung mga files pagka i-view natin. Then dito yung enter. Dito naman sa ilalim yung charging port. And ito yung micro SD card slot. Then ito naman yung data cable kapag i-connect natin yung ating cellphone. Then dito naman sa taas, ito yung camera tilt, up and down. Then dito sa kabila, yung speed switch. At dito yung ating cellphone holder. Okay. Next naman, ito yung extra battery. Bali 2 batteries to. Ayan. Ang kanyang voltage ay 7.4 volts. Capacity is 2000 mAh. Ang sabi, 25 minutes daw ang flight time nito. Then, dito yung kanyang charging port, Type-C. And yun, mayroong bilog na maliit na butas na doon yung indicator. Pag charging, nakailaw yung pula. Then, pag namatay na yung ilaw, full charge. Then, next yung drone. Okay, ito siya. Ito yung kanyang logo. Hover strong. Then, ito yung kanyang muka. May ilaw yan dito. Brushless motors. Then, dito may obstacle avoidance. Yan, tatanggalin mo lang yan. Ikakabit mo. Itong kinuha kong version ay walang obstacle avoidance. So, alam naman natin na yung function yan at hindi naman siya madalas ginagamit. Okay, brushless motors. Unfold natin. Then, ito yung kanya extra battery. Ayun, may nakaipit doon para hindi mag-power on siguro during transport. Yan, ito kanya yung battery port. Dito sa ilalim, meron siyang optical flow sensor and at the same time, camera na din. Pwede natin ma-view yung ilalim sa belly niya. Then dito yung power button. Okay, and sa ilalim ng mga motors, may mga ilaw. Okay, ito yung side niya. Back. And the other side. Okay. Ito guys, wala nga pala tong SD card dito sa may drone mismo. Doon lang tayo maglalagay ng SD card sa controller. Tanggalin natin yung camera cover. Okay, ito yung kanyang 3-axis gimbal. Okay, 1, 2, and side to side, 3. Okay, may nakalagay na sign. 108 degrees FOV or field of view, and aperture is 2.5. Alright. Power on natin. Long press. Tutunog siya and iilaw. Okay, kailangan natin itong i-settle dyan sa flat na surface para
Yan, mag-ano siya, initiate. Yan, bumagal na yung blink nung kanyang ilaw. So, waiting na siya sa connection ng controller. Buksan natin to. Hintayin natin sila mag-connect. Yun, nag-beep and connected na siya. Meron na tayong video feed galing sa drone. Yan, yung kanyang quality, guys. Ang sabi dito sa kanyang camera, quality is 1080p. Pero dito sa controller, ang recorded lang is 720p. And dito pag sa cellphone tayo nag-record, nag-video record, 1080p. 50 frames per second. Okay, ito yung mga kasama lahat doon sa package na kinuha ko. 2 batteries. Yan, wala nga lang siyang obstacle avoidance sensor. So, kung bibili kayo nito, yan ang makikita nyong laman. Okay guys, ano masasabi nyo kay JJRC X40 Pro? Sa mga interesado, lalagay ko yung link dyan sa description box. Check nyo na lang. And yung battery life niya, 20 minutes. And nakita nyo naman yung kanyang siguro wind level resistance ay level 3. And yung controller niya may screen, hindi na tayo mahirapan kahit hindi tayo gumamit ng cellphone. 3-axis gimbal. Yan, yung camera nga lang ay 720p lang dito sa controller, pero pag sa cellphone ay 1080p. And meron din siyang safety features gaya ng low battery return, lost connection return, and kapag ka namatay yung ating controller, mag-auto RTH siya. Alright, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell icons all para ma-notify ka sa sunod kong drone review. Thanks for watching. Bye-bye!